Si Cameron, 48 taong gulang, ay na-in-love sa isang 34 anyos na batang nurse na si Mary. Ngunit dahil abala siya sa trabaho, hindi niya nabibigyan ng sapat na oras ang kanyang asawang si Mary. Dahil dito, unti-unti siyang naaakit sa mga kaibigan ng kanyang anak sa pagkakaroon ng isang romantic thriller na tiyak na magugustuhan mo. Kaya simulan na natin. Isang nurse si Mary sa ospital. Isang araw, dumating sa ospital ang isang mayamang lalaki na si Cameron matapos atakihin sa puso. Matapos ang matinding pagsisikap ng mga doktor at ni Mary, nailigtas nila si Cameron. Dahil dito, natuwa si Cameron at nag-abot ng regalo kay Mary bilang pasasalamat. Tumanggi si Mary at sinabing tungkulin lamang niya iyon. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, laking gulat niya nang makakita siya ng maraming mamahaling regalo. Natuwa siya sa mga ito. Sa mga sumunod na araw, patuloy si Cameron sa pagpapadala ng mga mamahaling regalo. Dahil dito, unti-unting lumalapit ang loob nila sa isa't isa. Nag-propose si Cameron kay Mary dahil mahal na niya ito. Ikinwento rin niya na may anak siyang si Charles bata at gwapo. Tinanggap ni Mary ang alok at nagpakasal sila, dahil nakita niya si Cameron bilang isang mabuting tao. Matapos ang kasal, masaya nilang pinagsaluhan ang pagmamahalan. Ngunit makalipas ang 2 araw, kinailangang lumipad si Cameron papunta sa ibang bansa para sa isang linggong business trip. Nalungkot si Mary dahil wala rin si Charles, na siyang kausap niya sana. Pagbalik ni Cameron matapos ang 1 linggo, agad din itong umalis kinabukasan para sa isa pang meeting. Dito na labis na nalungkot si Mary dahil hindi siya nabibigyan ng oras ni Cameron. Isang araw, habang papunta si Charles sa kanyang cabin sa tabing dagat, tinanong siya ni Mary kung maaari ba siyang sumama dahil gusto niyang makita ang cabin. At nababagot na siya. Pumayag si Charles at isinama siya. Habang ginagawa ni Charles ang bagong cabin, tumulong si Mary, at nagustuhan niya ang lugar. Araw-araw na siyang bumabalik at tumutulong. Isang gabi, nag-inuman sila at nag-enjoy ng todo. Lasing na lasing si Charles kaya ay nalalayan siya ni Mary papunta sa cabin. Nang magsimulang lumangoy si Mary, hindi maiwasang makaramdam ng pagkagusto si Charles. Pero naalala niyang stepmother niya ito kaya pinigil niya ang sarili. Isang araw, nakakita si Mary ng mga medical report ni Cameron. Nabigla siya sa kanyang nabasa, hindi na kayang magkaanak ni Cameron. Labis siyang nabigo dahil gusto niyang magkaanak. Pagbalik ni Cameron, ipinakita niya rito ang mga report. Ipinaliwanag ni Cameron na nasaktan siya ilang buwan na ang nakalipas at kasalukuyang nagpapagamot, at makakabawi rin. Ngunit mula noon, tila nawalan na ng interes si Mary sa lahat. Hanggang isang araw, umalis na naman si Cameron para sa business meeting. Dito, pinuntahan ni Mary si Charles at hinalikan ito. Hindi rin napigilan ni Charles ang sarili at nagpadala siya kaya sila at nagpalakpakan. Pagkatapos ng kanilang palakpakan, umuwi si Mary at laking gulat niya nang makita si Cameron sa bahay. Ikinwento ni Cameron na matagal na niyang pinaghihinalaan ang dalawa. Nagkunwari lang siya na may business trip para masundan sila. Sa galit, sinabi ni Cameron na pupunta siya sa cabin para iligpit si Charles. Sumunod si Mary sakay ng kotse upang pigilan siya. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang wala na si Cameron. Ikinwento ni Charles na sinubukan siyang tapusin ng kanyang ama, pero sa gitna ng kanilang sagupaan, aksidenteng nahulog si Cameron. Ipinagtapat din ni Mary na nalaman ni Cameron ang tungkol sa relasyon nila, kaya galit itong pupunta roon para iligpit si Charles. Inaresto si Charles ng pulis. Sa korte, sinubukan ng abogado na pamilya ni Cameron na ipakulong si Charles, ngunit napagpatunayang aksidente lang ang lahat kaya siya ipinalaya. Makalipas ang ilang araw, habang magkasama sina Charles at Mary sa cabin, inamin ni Mary na siya mismo ang nagsabi sa kaibigan niyang si Cameron tungkol sa relasyon nila. Alam niyang ipagtatanggol ni Charles ang sarili at mapapasa kanya ang lahat ng kayamanan ni Cameron. Nanlaki ang mata ni Charles sa revelasyon. Ngunit bigla siyang itinulak ni Mary at tinapos, dahil ang tunay na motibo ni Mary ay ang solong pag-aari ng yaman at kayamanan ni Cameron. At dito nagtatapos ang pelikula.